Ng umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tignan ko po muna kayo. Yung ibang kapatiran po natin, wala ngayon. Maybe they are watching po sa atin pong Facebook Live. Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kapatiran sa ating Facebook Live po ngayon. Um, Again, ulitin ko lang po yung announcement yung announcement natin last week. In-announce ko na po ito, but ulitin ko lang po para ma-refresh ang ating memory bago tayo tumuloy sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Last week po, I have announced that this month of September po kasi usually, every year naman natin ginagawa na ito po ay inilalaan natin o tinatawag nating Missions Month. At every last Sunday of the month ay nagbibigay naman po talaga tayo bawat buwan sa pinakahuling linggo ng bawat buwan ay nagbibigay tayo para sa mission, no po. But September is a very special month kasi po really highlight yung pong the heartbeat of God. Ang tawag po natin kasi sa mission ay heartbeat of the Lord. Gagawin natin ang atin pong pagbibigay para sa mission sa last Sunday ng month pong ito. But instead of doing it po ng umaga, katulad ng lagi natin ginagawa every month, ay babalik po tayo ng hapon at doon po natin gagawin. So sa bandang last Sunday po ng month na ito, ay magkakaroon ng gawain ng umaga, yung regular Sunday service po natin. And then yung pong bandang hapon, we will be announcing the details about it next week po. Kasama na po yung poster para mas malinaw. Gagawin po natin ng hapon yon. We will separate it para po mas ma-highlight at maintindihan natin kung ano po ang kahalagahan ng pakikibahagi sa mga ganito pong klaseng gawain. No po. Um, Yun lang po, hopefully po ay nalagay na ninyo sa inyong mga calendars po yan. That's on the last Sunday of September. No po. Hapon po yun. Yung pong details, i-announce ko po ng mas detalyado next week kasama yung poster natin. Tayo po lahat ay yumukot manalangin for the preaching of the word of the Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kinikilala namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, kasama ka po namin. Yan ang pinakamahalaga sa umagang ito. Kasi po kung wala ka, wala pong lahat. Walang lahat kabuluhan ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pangako na kapag kami nagkakatipon, ang sabi ninyo, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Kanina pa lang sa aming pagpupuri, malinaw din ang sinasabi ng iyong salita na ikaw ay nananahan sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Kaya maraming salamat po, ikaw ay naririto. At dahil alam naming ikaw ay naririto, alam din naming may balak ka at may nais kang gawin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya we open our hearts and our minds, our lives, Lord, para po kung ano ang nais mong gawin ay magawa mo ng maayos, magawa mo ng malaya sa buhay ng bawat isa sa amin. Ipinapasakop namin ang aming mga sarili sa kung anong sinasabi ng iyong mga salita. Dalangin namin pagkalooban nyo kami ng karunungan na maunawaan namin kung ano ang iyong kalooban para sa amin at maisagawa namin ito sa amin pong mga buhay. Panginoon, ikaw pong mapurihan at madakila sa amin pong pag-aaral na ito at ang iyong mga kalooban ay maging malinaw sa amin at maunawaan namin ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ngayon pong umaga, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. I want to um, talk about this. Binigyan ko po ng title ang message of the Lord for us this morning ng Courage to Stand, the truth that sets us free. I think if you are reading your Bibles po, we know na there is a verse that tells us that we will know the truth and the truth shall set us free. And we also know that the truth has a name and His name is Jesus. Alam naman po natin yan na that the Lord Jesus Himself, sinabi niya sa atin that He is the truth. Konting background lang po about this particular message of the Lord. Actually po, this past few weeks, not just weeks, pero mas matindi ngayong week na ito,
maraming nangyayari sa ating pong paligid. If you will open your social media, and alam ko po, aware naman tayo sa ating bansa, yung nangyayari. Naglalaglaga na po, no? At nag-aaminan. Pero ang mahirap po, sa dami ng mga umaamin, hindi natin alam kung anong totoo. Napakahirap po, no? May umamin, sasabihin nila, sinungaling yan. May umamin naman isa, parang bias naman, paniniwalaan yun. Hindi natin alam eh. We don't really know. Kaya nasa mundo po tayo ngayon na talagang nasa panahon na napakahirap po natimbangin kung anong totoo at hindi. Kaya mga kapatid, medyo mabigat ito sa akin pong medyo mabigat yung aking loob sa mga nakikita kong nangyayari sa ating pong paligid ngayon. Hindi lang po sa Pilipinas yan. But I think we will all agree if I will say na ngayon pong panahon natin, next slide, I think you will agree that the truth is under attack sa panahon po natin ngayon. And this is the reality. Ang katotohanan ay talaga pong under attack. Ang katotohanan, pilit binabago, pilit tinatago, binabaluktot. Minsan po, dinadagdagan ng mali para magmukhang totoo. Pero ang totoo po kasi na may halong kahit konting kasinungalingan ay hindi na totoo. Half-truth po kasi is also a lie. Kaya napakahirap po talaga na timbangin yan. Ang katotohanan lang yan kapag walang bahid. Alam naman po natin yan. Katulad po, halimbawa po, nakakita ko ng bag eh. Kahit bumili ka ng original na bag, palitan ko lang po ng isang pyesa yan na hindi totoo, yung buong bag hindi na totoo. Truth po kasi, hindi siya pwedeng makontaminate. That's the characteristic of truth, no po. Pero sa panahon natin, masasabi ko po that truth is really under attack. Pilit tinatago yan, binabaluktot, binabago. Dahil sa sobrang dami po ng fake news ngayon, ng mga propaganda at iba pang mga opinion na kumakalat sa social media at sa lahat po ng mga platforms na pinagkukuhanan natin ng information. Minsan mahirap na rin talagang malaman kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Kaya kailangan talaga natin araw-araw manalangin ng karunungan mula sa Panginoon. Napakahirap manimbang. At sa pagkakakilala ko po sa tao, sama ko na yung aking sarili, talaga pong maraming mga tao, mahina tayo sa pag-determine if it is true or not. Lalo na po kung magbabase lang po tayo sa sarili nating karunungan at sa sarili nating kaalaman. Kaya kung nais nating malaman kung anong totoo at manatili sa katotohanan, huwag tayong hihiwalay kay Kristo sapagkat si Kristo ang katotohanan. If you want to know the truth, know God kasi nga po, He is the truth. And I want to go back doon sa verse pong yun. No? That is written in the book of John. Next slide. John chapter 14 verse 6. I think po we are all familiar with this particular passage where Jesus Himself, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi sa atin na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Jesus, ang Panginoong Jesus, ang nagsabi sa atin na siya po ang katotohanan. And if He is the truth, ibig sabihin po, lahat ng kasinungalingan, hindi po galing sa Panginoon. In fact, the Bible tells us, sinasabi naman ng Biblia at alam natin na ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi niya kayang magsinungaling. Wala po ni anumang bahid ng kasinungalingan sa Kanya sapagkat siya nga po ay katotohanan. And if we are children of God and we claim that we are sons and daughters of God, kung ang Diyos ay katotohanan, dapat po mamuhay tayo sa katotohanan. At dapat malaman din natin ang katotohanan. If we want to know the truth in this times or world na napakahirap timbangin kung anong totoo at hindi, kailangan mas lalo talaga tayong lumapit sa Panginoon kasi nga po, sa Kanya lamang talaga natin matatagpuan ang katotohanan sapagkat siya nga po ang katotohanan. Isa pang talata po na gusto kong buksan, nasasagot sa tanong na paano natin malalaman ang katotohanan.
John chapter 8, verses 31 to 32. Ang sabi ng Bible, if you abide in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi ng Bible, kaya natin. In fact, it is our calling to know the truth. Sabi ng Bible, nais ng Panginoon malaman natin ang katotohanan kasi ang katotohanan daw po ay nagpapalaya sa atin. Pero ang question, paano natin malalaman yung katotohanan? Kasi po yung pong last sentence, nag-start din sa salitang then. Ibig sabihin, ito po'y katuloy lamang o pagpapaliwanag ng nauna ng nabanggit. Ang sabi po, ito'y resulta, parang resulta lamang. Paano natin malalaman ang katotohanan? Nasa verse 31 ng kasagutan. Sabi ng Biblia, the only way that we can know the truth or to know the truth, the only way is to abide in His words. Mga kapatid, tinanong ko po kayo, sinabi ko po kanina, na nasa panahon tayong mahirap tukuyin kung ano ang totoo sa hindi, kung anong katotohanan sa kasinungalingan. Ngayon po mga kapatid, kung gusto daw natin malaman kung anong totoo, kailangan daw pong manatili tayo o we abide sa kanyang salita, sa salita ng Diyos. Those people who are shouting and crying out to know the truth, but they are not reading their Bibles and studying the Word of God, paano po yun? Kasi sabi ng Biblia, we will only know the truth if we will abide in His words. Ang lahat ng talaga pong truth seeker na tinatawag natin, if you call yourself a truth seeker, then check yourself. Nag-a-abide ka ba sa word ni Lord? Because if you will be searching for truth outside of the Word of God, maliligaw tayo mga kapatid. Kasi maraming mga taong nagsasabi, ito ang totoo, ito ang tama, ito ang... Lahat ng tao may sariling version ng katotohanan. Napansin po ninyo? Halimbawa po, tungkol na lang sa pag-ibig. Ano po ba talagang tunay na pag-ibig? Because if you will open your ears sa lahat ng boses na maririnig mo, marami kang mga maririnig na katotohanan para sa kanila. Pero ito po mga kapatid, ang katotohanan di pwedeng mag-iba-iba ng bersyon. Ang katotohanan ay katotohanan, isa lang talaga yon. Pag nag-iba na siya ng version, hindi na siya katotohanan. Kaya we really need to abide in God's words kasi po ang final authority na magsasabi sa atin kung anong totoo at hindi ay salita ng Panginoon. Pag may narinig ka, pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, totoo, pero pag sinabi mong, so ibig sabihin, ang pag-ibig walang pinipili, totoo naman kung ang Panginoon ang pag-uusapan, pero para sabihin mong ang pag-ibig walang pinipili, kahit anong gender yan, etc. Tapos kinonekta mo po doon sa pag-aasawa ng kaparehong kasarian, nako-contaminate yung truth. There is truth in it, doon sa tungkol sa love, pag-ibig ng Panginoon, hindi talaga namimili. But if you will insert something that is not written in the Word of God, by the way, it's not just, hindi lang po yung not written It is totally contradictory to what the Lord is saying. Nagkakaroon ng contamination ng katotohanan. At napakahirap tukuyin po niyan kung hindi tayo nakatanim sa salita ng Panginoon. Kung ang ating pong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos ay napakakonti, matatangay tayo mga kapatid. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa nalalapit na panahon daw po na pagdating ng Panginoong Jesus. Talaga pong even the elect will be deceived. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. In the last days, even the elect will be deceived. Kaya kailangan po maging maingat talaga tayo. Kasi po, ang kaaway, tinatawag siyang father of all lies ng Biblia. He is a liar. Ang trabaho po niya ay kumbinsihin tayo at papaniwalain tayo sa mga kasinungalingan. Kaya kung eto po'y panahon na napakahirap timbangin kung anong totoo at hindi, ibig sabihin eto na din ang panahon, wala nang ibang panahon para po magbabad ng lalo sa salita ng Panginoon at maging seryoso sa pagtayo at paninindigan sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay katotohanan. Hindi natin pwedeng tanggalin yan sa Kanya.
It is a part of who He is. It is His character. At kung ang Diyos ay katotohanan na tayo po'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ang kalooban niya din sa atin ay mabuhay sa katotohanan. By the way po, tatlo po yan ang pag-usapan natin ngayon. Number one, we are just talking about knowing the truth. Paano ka naman mabubuhay sa katotohanan kung di mo alam ang katotohanan? So that's number one, knowing the truth. And then later po, we will talk about yung pong knowing is not enough. If kapag nalaman mo na, you must live in the truth. And then, you must also have the courage to stand for the truth. So mula sa pagkilala ng katotohanan, hanggang sa pamumuhay sa katotohanan, at pagtindig para sa katotohanan. Iyan po ang panawagan ng Panginoon sa atin sa mundo na puro kasinungalingan, nananawagan ng Panginoon. Tinatawag niya tayo na kanyang mga anak na una kilalanin ng katotohanan, mamuhay sa katotohanan, at tumindig para sa katotohanan. Amen po ba? Amen po. Yan po. So I think po this verse is very clear. Hindi na kailangan pang ipaliwanag yan. Pero let's just try to, dig deeper. The first part po ng verse 31, it says, if you abide in me, or if you abide in my words. And we know that Jesus is the living word. Yung pong salitang if, ibig sabihin po, conditional yun eh. Kung di mo gagawin yan, di mangyayari yung effect nun o yung blessing nun. At ang effect ng abiding ay knowing the truth. So it means it is conditional. So kailangan muna, prerequisite ng knowing the truth ay dapat abiding muna. At yung word na abide po sa Tagalog, ang translation niya ay manatili, pwede rin pong tumira, magpatuloy, yun po yung mga term, manatili sa salita ng Panginoon. Hindi lang po yung binasa mo siya, kundi po talagang magpatuloy, parang isabuhay ito, parang ganoon po. No? So that's the call of the Lord, to abide in His words. Tapos po, bakit po ganoon? Kasi po, ang sabi ng Bible, if we abide in His words, therefore, we know that we are truly His disciples. Ang mga tagasunod ng Panginoon, meron po tayong one thing in common. Dapat we abide in His words. Magkakaiba po tayo ng talento, ng kakayahan. Magkakaiba tayo ng buhay. Magkakaiba tayo ng... We are different, each and every one of us. As a person po kasi wala namang magkakatulad sa atin. Pero we have one thing in common. Of course, ang common po natin ay common tayo sa ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang atin pong Diyos, tagapagligtas. That's, I think, yun yung pinaka-common sa atin. Pero meron pang isang common daw dapat sa mga tagasunod ng Panginoon. Kasi if we are truly His disciples, dapat daw po tinitignan din ng Panginoon, are you abiding in my words? Kasi po sabi dyan, if you abide in my word, you are truly my disciples. So if you will be thinking about that, ang sinasabi ng Panginoong Jesus dyan, if you are claiming to be my disciples, then isa sa mga pruweba at proof that you are really yung isang tagasunod ng Panginoong Jesus, ay we abide in His words. Yun po yung sinasabi dyan. And then, as we abide in His words, at dahil tayo tagasunod ng Panginoon, then we will know the truth. Kasi daw po, paano natin malalaman ng katotohanan? Kasi po sa salita ng Panginoon, yan ang magsasabi sa atin kung anong totoo, kung anong tama. Sino po bang may authority to say kung anong tama at mali? Tao po bang pwedeng magsabi niyan? Anong authority ng tao para sabihin kung anong tama at mali? Hindi po ba dapat ang gumawa ng lahat ng bagay ang magsabi kung anong dapat, kung anong tama, kung anong totoo, at kung anong hindi? Kasi po, kung makikinig lang tayo sa kapwa natin tao na nilikha, medyo maliligaw tayo. Kaya kailangan po, chinecheck lagi natin. Pag may tanong tayo at hindi mo na alam kung anong kasagutan, ang number one arbiter, authority, is the Word of God. Kailangan sabihin na, alam po, medyo
ating kandimdam from other people. And then you are thinking, totoo ba yun o hindi? Ang susunod na dapat na question dyan ay, ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? You read your Bibles. We must read our Bibles to know the truth. At kapag tayo po yung rooted sa salita ng Panginoon, alam na alam mong may kasinungalingan kasi po the Holy Spirit will remind you kung ano po yung mga nabasa natin. Pero mga kapatid, may proseso ang lahat ng bagay. Kung hindi tayo nagbasa at wala kang pinapasok, ang sabi nga po, mahirap po yun. Anong magiging batayan at basihan natin? At yan po, kaya po na liligaw ang marami kasi po hindi salita ng Panginoon ang batayan ng kanilang katotohanan. No po. We are talking about knowing the truth po, no? And nabanggit na rin po natin kanina at naalala yung sa John chapter 14 ng Panginoon ang nagsabing, ako ang katotohanan. Habang kinikilala natin kung sino ang Panginoong Jesus, habang mas nakikilala natin siya at lumalalim ang ating relasyon sa Kanya, mas nagiging sensitive po tayo sa kung anong totoo at hindi. Habang nakikilala mo kung sino ang Panginoong Jesus dahil siyang katotohanan, lalong tumatalas ang atin pong discernment sa kasinungalingan. Alam na alam mo. Kung malapit ka sa Panginoon, alam mo kung may kasinungalingan o wala. You will discern it because Jesus is the truth. Mga kapatid, hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. Hindi lahat ng popular ay tama. Hindi ibig sabihin majority ganito, yun talaga ang tama. Sa ating mga Kristiyano, hindi naman majority rules. At hindi rin tayo dapat pong, ano bang tawag doon, yung hindi tayo dapat na mapaniwalain masyado. We really need to check the Word of God. Kasi minsan mukhang tama, tunog tama, pero let's just check if it is really true based on the Word of God. Kaya kailangan po talaga, we must abide in His words. At kilalanin ang Panginoong Jesus sapagkat siya po ang katotohanan. At hindi po sapat ang to know the truth lang. Next slide pa yan. Know the truth na pag-usapan. Kanina pa po natin pinag-usapan yan. Hindi po sapat na malaman natin ang katotohanan. Next. Kailangan po mabuhay tayo sa katotohanan. Marami po mga tao kilalang Panginoong Jesus. Alam nila ang Panginoong Jesus. But they don't have a personal relationship with the Lord. Because knowing something doesn't excuse us of living or doing the truth. Yung alam mo ang totoo, pero wala kang ginawa at hindi mo ginagawa, hindi mo isinasapamuhay, ano pong kwenta ng knowing it if you are not doing it or living for it? Palagay po ninyo. Alam mo, hindi po ba mas lalong lumalaki yung responsibilidad natin na gawin ito at isapamuhay kapag alam mo? Naku po ninyo. Ewan ko po kung nakukuha ninyo ako. Kasi po knowing it increases your responsibility of doing it. Naku po ninyo. Pagka sinabi ng Panginoon at alam mo na, halimbawa, alam mong bawal magsinungaling. Ano po? Alam natin yon. Pero hindi sapat yung alam lang natin. Kailangan din sa pamuhay natin yung katotohanan na iyon. Kasi po anong kwenta ng alam mo, pero hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. If you don't live by it. Kaya po, ang katotohanan, hindi lang basta inaalam, isinasapamuhay ito. At marami po tayong mga katotohanan ng mababasa sa Biblia, kailangan po talagang ng obedience dito, mga kapatid. Kapag may ipinaalam na katotohanan ng Panginoon sa atin, inaasahan ng Panginoon na isasapamuhay natin ito. Marami po sa mga tao na nasa kasalanan pa rin, alam naman nilang mali, pero hindi nila isinasapamuhay yung katotohanan na alam nila. Kaya nga mahalaga po na hindi lang basta malaman ito, kundi maisapamuhay ito. At yan ang lagi po naming panalangin bilang mga lingkod ng Panginoon. Because as we preach, we declare the truth.
But living the truth, I cannot live it for you. Kayo ang dapat mamuhay, isapamuhay ninyo sa sarili ninyo yung katotohanang narinig ninyo at nalaman ninyo. Kasi po hindi ako po pwede, hindi ako ang pwede, kahit pa po gustuhin ko. Ito pong sabihan ko ang Lord, Lord, ako na lang ang mag-o-obey para sa Kanya. No, obedience is personal. Knowing the truth or declaring the truth is our calling. Pero the decision to live the truth ay wala sa amin, nasa sa inyo na nakikinig po. And that is my prayer. Even Pastor Henny, sigurado po, and all preachers, na habang pong nagpipreach kami ng katotohanan mula sa Biblia, ang laging panalangin namin ay kumilos ang Panginoon sa buhay po ninyo. Hindi lang basta malaman o maintindihan ang kalooban ng Diyos, kung di po maisapamuhay ang lahat ng katotohanan ito. Kasi po, kami po, malinaw sa amin, na ang aming duty is not just to feed your minds. Kasi po, kung sa ulo lamang at hindi po lalabas sa buhay, lalaki lang yung ulo natin. Hindi lang naman po puro information ito, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon is not there to just to inform us, but to transform us. Alam naman po natin yan. At ang katotohanan, hindi lang basta dapat nalalaman, dapat kumikilos talaga yan sa buhay natin. Kasi may kapangyarihan ang katotohanan. At habang tayo po ay nagsisik sa katotohanan, as we abide in God's words and we live by it, alam po ninyo, nabibreak ang mga bandages sa buhay natin. That's what the Bible tells, setting us free. Yung pong isang taong lulong sa, limbawa po sa isang bisyo o kasalanan, kapag naipahayag ang katotohanan sa taong yon at tanggapin niya ang katotohanan, malaki talaga possibility po that bandages will be broken and people will be set free. At alam ko po, marami sa atin ang magpapatunay niyan. Na nung marinig natin ang katotohanan, tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, na siyang katotohanan, napalaya tayo sa mga kasinungalingan ng kaaway. Yung balota mo po dati, kailangan, okay mo diyang nanggawan, basta misenso ka. We are being bandaged of yung pong thoughts na binibigay ng nasa paligid natin, okay mo yan. Wala ka namang mikibalo, yung mga ganon. O kaya naman, king bisyo, talaga pong alipin na alipin. But the truth sets us free. Pero hindi lang basta kailangan malaman, kailangan tanggapin sa ating buhay at sa pamuhay ito. Hindi lang basta sa isip. Kailangan po talaga, we follow obedience. No po, sa pamilya natin, maging tapat. Sa trabaho, ganun din. Kung ikaw ay estudyante, sa pag-aaral mo, sa eskwelahan, kailangan po tayo po'y manindigan, mamuhay sa katotohanan. Ano po? Sabi po ng James chapter 1 verse 22, hindi ko na po nasulat dyan if you are writing down. James, ito po sa Tagalog ay Santiago. Ano po? James chapter 1 verse 22. Sabi ng Bible, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi po ng salita ng Panginoon, huwag ka lang makinig ng salita ng Diyos kasi dinadaya mo lang yung sarili kung hindi mo ito isasagawa. Kapag po binasa ninyo yan, malinaw na malinaw po yun. Ang sinasabi ng Biblia, huwag mo lang pakinggan, huwag mo lang alamin. Ang sabi po, kasi dinadaya mo lang ang sarili mo. Ang sabi po ng Bible, kailangang gawin kung ano ang katotohanan ng nabasa mo. Yun ang sabi po ng Biblia, malinaw pa po yun sa sikat ng araw. Na sinasabi ng Panginoon, hindi po sapat yung nabasa mo na at alam mo na. Kailangan daw pong gawin ito. Kasi nga po ba, anong saysay ng alam mo nga, pero hindi mo naman ginagawa. Kapag po sa driving, di ba, alam na alam natin pag stoplight, pag red, stop. Baliya po ita. Kailangan po, kasi isisigurado ako po ng balo tayo kasi marami po ata hindi nakakaalam nun eh. Oo, alam nila pero yun ang sinasabi ko po, anong saysay yung alam mo pero di mo naman gagawin. It will just increase yung yung pong responsibility mo of doing it. Lalo na't alam mo. Kasi po lalo kang walang takas noon, alam naman po natin na
yung sinasabi nilang ignorance of the law excuses no one. Hindi naman excuse kahit di mo alam. Pero ang mas mahirap po, mas grabe, yung alam mo na, pero hindi mo pa ginagawa. Mas grabe po yon. Kaysa sa hindi mo alam, kaya hindi nila ginagawa. Pero yung mahirap, yung alam mo na, pero hindi mo pa ginagawa. Yun ang mas mabigat po doon, mga kapatid. So live in the truth. No po? Minsan po masakit ang katotohanan. Minsan mahirap siyang gawin. Dahil sa nakasanayan natin, mababago ang atin pong paraan ng pamumuhay. Pero mga kapatid, kung ito naman po ang dahilan para mapalaya tayo, worth it. Ang isa pamuhay ito at sundin ito. Sabi ng Biblia, Hebrews chapter 4 po, sinasabi doon na ang salita ng Diyos ay parang espadang tumatagos, di ba? Talagang katotohanan parang ganun. Kapag may kasinungalingan, hihiwain talaga yon. At sometimes kung nakadikit yung kasinungalingan sa ating buhay, masasaktan tayong kasama nun. Pero kung yun ang paraan para mapalaya tayo, mas concern ang Panginoon sa pagbabago mo at pagpapalaya sa'yo kaysa sa damdamin mo. I think that's common to every parents, no po? Mas concern tayo sa anak natin na maituwid siya kaysa sa damdamin niya. Kasi po ako, na-realize ko na ngayon, kahit umiyak ka pa at hindi mo pa maintindihan, kahit sumama pang loob mo sa akin, sinasabi ko sa anak ko, kung mali, itutuwid ko. Kasi mas concern ako doon sa pagtutuwid ng mali mo kaysa sa emotions mo. Ang Panginoon po, ganun din siya. Minsan alam po ng Panginoon na masasaktan tayo, pero mas concern ng Panginoon na baguhin tayo kasi mas makakabuti sa atin yun. I remember the allegory of a shepherd and a sheep. Alam po ninyo, may daladala po, ang tanging daladala po ng shepherd na magpapakilalang shepherd siya. Ay, by the way po, tinignan ko sa dictionary yun nung bata ako eh. Nung shepherd ba yun o shepherd? Sabi po ng na research, shepherd daw siya. One of the exemptions na PH na hindi F binibigkas. But I think it's not important how we pronounce it. But at least po, alam natin pastol. No? But shepherd, ang tanging dala na magpapakilalang shepherd siya is the staff and rod. Dalawa po, pastor. Hindi po kasi usually po sa mga shepherd, isa lang yon. Pagka po binaligtad mo, nagiging rod. Pag binaligtad mo, nagiging staff. Alam po ninyo yung para pong yung isang dulo, parang ng payong. Yung isa naman dulo, wala lang, straight lang. Pamalo kasi yung isa eh. Ito pong rod kasi pamalo. Hindi papaluan na. Of course naman, dito pong wolves and others. Kung yun po ang tingin ninyo, well, by the way, there's something truth about. There's some truth about that. Siyempre po, paglaban na lang eh. But alam po ba ninyo na ang rada hindi lang para sa kaaway, kundi rin para sa matitigas na ulong mga sheep? Na sinasabi po noon sa nabasa ko, mas pipiliin pa daw ng shepherd na pilayan ang sheep nung makuliya po at bumuntay kaya tambangin. Pilaya na nipin man at mas pipiliin pa daw po ng sheep na bitbitin na lang siya sa kanya pong balikat kaysa daw po mahulog siya at mamatay doon. Alam po ninyo, ang priority ng Panginoon ay tayo at makabubuti para sa atin. Sometimes the truth, sabi nga po, truth hurts. Pero the truth will set you free, mga kapatid. At sabi naman ng Biblia, open rebuke is better than secret love. May mali tayong konteksto ng pag-ibig kung nakikita mo na ang mahal mo na gumagawa ng masama at sinasarado mong yung bibig at wala kang sinasabi. Dahil sinasabi mong ayoko masaktan ng kanyang kalooban kasi mahal ko siya. Well, the Bible tells us the opposite. Sabi ng Bible, open rebuke, if it will save him or her, is better than secret love. Because rebuking and telling the truth is one of the highest way to show your love to people. At minsan po hindi nila naiintindihan yan. But it doesn't change the fact that our calling is to tell the truth. Truth teller, tamo po eh. Ano po? So, ayun po, force, living the truth. And then po, number 3, hindi lang po basta living the truth na ikaw po isanapa sa pamuhay mo sa iyong sarili,
But, ha? Hindi? Next. Next. Okay. Next po is stand for the truth or courage to stand for the truth. Tama, pinapamuhay mo na, pero kailangan magkaroon tayo ng tapang na panindigan ito sa harap ng madla. Hindi po pwedeng sa sarili-sarili lang natin. We are also called to declare the truth. Mga kapatid, we are ambassadors of the Lord, ambassadors of Christ. We represent Christ here on earth. We are the salt and the light of this earth. At kung madilim, hindi po sapat na tayo lang maliwanag. We are also called to shine for Jesus. Not tumindig. Ito po medyo, ito challenging sa atin eh. Pero alam po ninyo, sa pagbabasa ko ng salita ng Panginoon, in the book of Revelations, nakalimutan ko na lang po yung exact verse, but you can search naman that in the internet. But there is a verse in the book of Revelation talking about people na hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Nandun po yung murderer, etc. Yung mga bibigat na kasalanan. Alam po ninyo, may nakasingit doon, yung word na coward. You search it. In the book of Revelations, ang sabi, walang makakapunta doon na yung Kapampangan, mataloti. Yung coward. Inisip ko po, bakit nandun yun eh? Kasi po, wala pong coward sa heaven. Yung mga hindi nanindigan. Kasi po, sa buhay nating Kristiyano, darating at darating ang mga pagkakataon na susubukan ng paninindigan natin. At hindi po tayo po pwedeng maging mahiyain kapag katotohanan ang pinag-uusapan. Hindi po tayo pwedeng matatakotin tayo. Alam po ninyo, mga kapatid, tinawag tayo to be courageous. In fact, in the Bible, there are so many verses that tells us, don't be afraid. Be courageous. Old Testament and New Testament, both Old and New, sinasabi ng paulit-ulit ng Biblia that fear doesn't come from the Lord. The spirit of fear, hindi daw po galing sa Panginoon. Ang binibigay ng Diyos ay power and sound mind. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, but fear doesn't come from the Lord. And that's the reason why, may nakasulat po pala doon na di makakapunta sa kaharian ng langit, na lahat po ng mga coward. Mga duwag. That's the correct term. Kaya isipin po natin, marami po sa atin, medyo hindi naman ganun kalakasan ng loob, Pero alam po ninyo, kung ang Panginoong Jesus ang naghahari sa ating puso, ang magbibigay ng lakas ng loob ay ang Panginoon. Alala ko nga po, tayo pa ba mahihiya? Katotohanan yun sa atin? Anong dapat ikahiya po natin at ikatakot natin? Yung mga nagbibidyoke nga doon, ano lang dinideklara nila, wala silang hiya eh. Hindi sila natatakot. Diyan balo daw pong lalaboses, paramdam at paramdam daw. Nakakainis yon, pero yung katotohanan na nasa sa atin, mas malakas pa loob nila kaysa sa atin. Baka sabihin po ninyo, malasing no mandeta, sisikal lalo pag malasing lay eh. Ito yung sinasabi po ng salita ng Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag tayong malasing sa alak, kundi sa banal na spirito. Kasi po kapag pinaghaharian tayo ng banal na spirito, mawawala talaga ang hiya natin. Because it's like, parang counter siya ng drunk in the spirit of wine versus yung filled with the Holy Spirit. And that's my prayer because courage comes from the indwelling of the Holy Spirit inside us. Kaya ang panalangin ko po, mapuno tayo ng banal na spirito. Ang kapangyarihan ng Diyos ang maghari sa ating buhay upang sa gayon magkaroon tayo ng tapang na manindigan. Kapag nanindigan tayo sa katotohanan mga kapatid, hindi laging madali yun. Yung pong courage to stand in the truth, even if there's a risk. Yan ang pinag-usapan po namin sa Men's Fellowship noong Thursday eh.
Kailan ba tayo nanindigan sa katotohanan kahit pa may risk? For example po, kailangan mo manindigan sa katotohanan pero ang risk, mawawalan ka ng trabaho. Kasi majority of the people around you are doing yung isang bagay na ayaw mo naman makipag-participate. And standing for the truth, kadalasan po may price to pay yun eh. May risk. Pero itong hinahanap ng Panginoon, yung mga taong titindig kahit pa may tinatawag na risk. Mga kapatid, minsan po yung risk na mawalan ka ng mga kaibigan para sa pagtindig sa katotohanan. Pag nanindigan ka, hindi ka laging tatanggapin ng tao. There's always a risk. Pero mga kapatid, worth it pa rin ang sumunod sa katotohanan, manindigan sa katotohanan. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga propeta ay inusig noon. Dahil tumindig sila sa katotohanan. Ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo dahil tumindig siya sa katotohanan. They reject lies. Sila po ay tumindig kahit pa unpopular yon, kahit pa yung tingin ng marami iba. Pero nanindigan sila sa katotohanan. Ang mga disciples po ng Panginoon hanggang mamatay. Hindi po sila tumalikod, nanindigan sa katotohanan. Hindi nila itinatwa ang Panginoong Hesus dahil alam nila yun ang katotohanan. Sabi po ng mga scholars, pinipilit silang paaminin na hindi naman talaga nabuhay na magmuli ang Panginoon. At ito po ang dahilan kung bakit naniniwala akong totoo yun kahit wala ako noon. Kasi po walang tao na maninindigan sa kasinungalingan hanggang sa kamatayan. Just try to imagine kung hindi po yun totoo. Bakit hanggang sa kadulu-duluhan ng kanilang buhay, sinasabi pa rin nilang totoo yun. Kasi po kung kasinungalingan nyo at gawa-gawa lang, baligtad dyan po yung tao eh. Pagka po at sunay kayong bingit na ng kamatayan. Pero kung katotohanan talaga yan, at yung katotohanan di lang nila basta alam, namumuhay yun sa kanilang loob. Kahit ano pang mangyari, kahit sa bingit ng kamatayan, hindi talaga po uurong. Maninindigan po talaga, mga kapatid. Maraming pwedeng risk. Trabaho, minsan kapamilya, kaibigan, marami pang iba. Pag nanindigan tayo sa katotohanan, there will always be a risk. Ang mahirap po, even minsan risk sa buhay ng tao sa pagtindig lang ng katotohanan. Mga kapatid, ngayon pong week na ito, parang namatayan din ako eh. Hindi ko alam kung bakit ganun ang feeling ko. Kasi po si Charlie Kirk, if you know him, na-assassinate po siya. Hindi naman siya pastor. And there are, of course po, may mga ilang stands na maaaring disagree tayo. Pero isa lang ang malinaw, truth teller siya eh. Especially sa mga stand about LGBT, about same-sex marriage, about abortion and all. At saka talaga pong matapang siyang professing ang faith niya kay Jesus eh. Talagang hindi siya natatakot. In fact, sinasabi po nila na matagal na siyang may mga threat eh. Pupunta po kasi siya sa mga campuses at nakikipag-usap, diskusyon, open communication para lang po manindigan sa kung anong alam niyang tama at alam niyang totoo. Pero pinatahimik siya. Sinasabi, they are trying to, kaya nga sabi ko po sa inyo, truth is under attack eh. Hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang po sa flood control, etc. Truth is really under attack everywhere. Kahit po sa mga trabaho ninyo, pansinin nyo, kapag ka po mayroong isa dyan na tatayo sa katotohanan, tanggalan eh. People nowadays are trying to silence written truth tellers eh. Kaya nga po, ano pong gagawin natin? Alam po ninyo, instead na matakot yung marami pong lalong tumapang dahil sa nangyari. And I think this is also how things happen nung church days, nung church era, nung panahon po ng Book of Acts and
panahon ng persecuted church na tinatawag nila noon. Kasi po nang ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit, yung ascension, ah, pinagkaisahan talaga yung mga Kristiyano. Dumaan sila talaga sa persecution. Now, ang persecution po sa atin sa panahon natin ngayon, pag pinahiya ka, persecution na sa atin yun eh. Pero nung panahon ng persecuted church, hindi po. Ang persecution sa kanila, buhay. Ipapakain sila sa leon, pahihirapan sila. Sangkanda po ka-relate ang, halimbawa, Mika Uran, tapos binaha. O sangkanda po ka karela. Din kasing Kristiyano. Salot la, damayan po. Talagang they are persecuted para lang sa pag-follow sa Panginoon. They cannot express yung kanila pong faith na openly. Pero alam po ninyo, yan po ang question din sa mga oppositions noon. Marami pong na-convert sa Christianity noon na dating opposition simply because hindi sila makapaniwala na habang lalong naghihirap at saka namamatay pa yung iba, hindi sila nababawasan. Lalo silang nadadagdagan at ang kanilang tapang ay nadadagdagan din. Siguro po pagkilos ng Panginoon yun. Pero ako po naniniwala, kapag may effort to silence the truth, hindi lang uupo ang Panginoon kasi siyang hari ng katotohanan. Kikilos at gagawa ang Panginoon. Kaya po ako, ang impact sa akin nun, though, sabi ko nga po, it's unusual kasi para akong namatayan ng mahal sa buhay, ganoon yung feeling ko eh. Actually po, salamat sa mga nanalangin sa akin. Kaya ko pa po may emergency ko po yung Friday. Dinala ko yung sarili ko sa ospital. Nag-drive po ako because of tumaas ang presyon ko. Samot-samot po siguro, itong stress, ang pampuyat. Kasi po totoo, in the past few days, di ako nakakatulog thinking about it, standing for the truth. Pero I'm not mad with people na try to silence the truth. Because I know for a fact that our battle is not against by flesh and blood. Pero haba pong pinagbubulay-bulayin ko yan, hindi ko po maiwasan kasi na i-share yan kasi yun ang laman ng puso ko. Even sa men's fellowship, yun ang pinag-usapan namin, yung manindigan sa katotohanan kahit pa may risk, kahit pa buhay. No? Hindi pa tayo nakakaabot nga sa kalingkingan ng pinagdaanan ng ilang mga mananampalataya po. No? Pero habang iniisip ko yan, sa totoo po, kahit na malungkot ako, pero napansin ko po yung tapang sa aking puso, mas lumago. Ngayon po, sabi ko po diretso, hindi ako takot na manindigan sa katotohanan. Magalit man sila, may risk man, o kahit ano man. Kasi po, panahawagan natin ito. Mahal ko ang Panginoon, kaya kailangan ko manindigan sa katotohanan. At ang panalangin ko po, sana magkaroon din tayo ng tapang na manindigan para sa katotohanan. Not to offend others. But hindi natin maiiwasan because sometimes truth is offensive sa mga nasa kasinungalingan. But if it is the only way to free them, ako po, I can say na, worth it pa rin manindigan sa katotohanan po. I remember po John chapter 11. You write it po. John chapter 11 talks about a time na ang Panginoong Jesus po, kailangan na niyang pumunta sa Judea. Pero ayaw ng mga disipulo niyang pumunta siya doon eh. Alam po ninyo kung bakit? Kasi yung last time na pumunta si Jesus sa Judea, di takda niya pong pete ka rin. Di takda niya pong pemuga. Munti ka na siyang namatay dahil babatuhin sana siya. Sinasabi ng Panginoong Jesus dito sa John chapter 11, pupunta ulit siya sa Judea. Alam po ninyo yung mga disipulong nagmamahal sa kanya? Ang sabi niya, pinipigilan ng Panginoong Jesus, wag pupunta pa po kayo doon kahit na po may threat sa buhay ninyo. Muntik na po kayong namatay. Pero alam po ninyo, pag binasa niyo ang Biblia, pumunta pa rin. Tapang yun no? Ano po? I remember Pastor Marina, keng kwentuda po ita, keng bisago.
Panahon daw po ng mga ano doon taong labas Talaga pong at sunog yung harap daw po ata rin baril ang pong kay. Meg Falter, tapang yun Saan po nanggagaling yun? Sa sarili lang? Hindi. Kung tao lang po yun, kamatayan, mangangatog ka Saan nanggagaling yung tapang na yun? Yun po yung nanggagaling sa Diyos na naninirahan sa loob natin. It is not us, it is the Lord who lives inside us. Yung pong courage natin, ako po, alam ko ang sarili ko, matalote ko. If ako lang. Kung ako lang bilang tao. Pero hindi ko rin maipaliwanag, hindi na. Kaya masasabi ko po, yung tapang na taglay natin, hindi na tayo yun It's from the Lord Pero ang panalangin ko po, panahon na ito mga kapatid para manindigan tayo sa katotohanan. Huwag tayong mag-compromise. Huwag tayong mag-falter. Huwag tayong manahimik lang. Alam na natin ang katotohanan. Pag may pagkakataon, kailangan sabihin natin. May oras sa lahat ng bagay. Sabi po ng Ecclesiastes. May oras para magsalita. Yan ang sabi po doon. Napakarami po sinabi doon, Ecclesiastes, I think that's chapter 3 of Ecclesiastes. There is a time for everything under the sun. And then time to ganito, time to be born, time to die, Tapos may nakasulat po doon, there is a time to speak. May mga pagkakataon na inaasahan ng Panginoong magsasalita tayo para sa katotohanan. Kailangan maging matapang sa mga ganun. Kasi po, kailangan ng tapang. Next slide. Next. Yan. Mga kapatid, alam natin that truth hurts, but we must stand. Yan po ang unang panawagan. Pangalawa, truth demands courage. Kung gusto po natin na manindigan, it demands courage. Kailangan talaga ng tapang. And ultimately, truth sets free. Yan po ang nakasulat. Sa binasa po natin kanina, sinamarize ko lang dun sa verse that the truth shall set us free. No po, ma'am. Bago po ako magtapos, gusto ko lang pong bigyan kayo ng kakaunting mga real-life examples. Next slide. At sagutin lang ang question na when should we stand and not keep silent for the truth? Kailan ba yung time to speak? Of course po, may mga pagkakataon. Of course, the Lord will give us wisdom. No po? May mga katotohanan naman na hindi po pwedeng i-broadcast sa madla. Pero hindi na naman ibig sabihin mananahimik ka because there are some truths na kailangan sabihin mo ng personal lang. At hindi mo pwedeng i-broadcast sa social media. Like for example po, kung halimbawa may problema dun sa tao, hindi mo naman pwedeng i-post yan. You still need to stand for the truth and kailangan sabihin. Of course po, there will be wisdom sa ganung paraan. Pero kailan po tayo hindi pwedeng manahimik at kailangan magsalita? Ito po yung mga ilan lamang na po. Number 1, when silence means agreeing with a lie. Kapag ka ang pananahimik, ang kahulugan ay pag-oo. Yung pong sinasabi nilang silence means yes. Tinatanong na kung ano ang view mo, pero tatakot ka. May opportunity ka naman to say your thoughts about it, pero nanahimik ka. Kapag ka ang pananahimik mo ay parang magiging paraan ng pag-agree mo doon sa mali. Kasi po, this is a concrete example. No? Halimbawa sa trabaho, sa amin na lang, sa trabaho. There are times na may mga pinag-uusapan sila, tapos tatanungin kung sino yung agree dito, hindi agree doon. Na kapag majority nasa agree na, tatanungin na yung disagree, wala nang gustong magtaas. At alam po ninyo, kapag walang nagtaas, ika-count nila yon as agree lahat. O wala naman palang nag-disagree Pero alam po ninyo, kailangan ng tapang na manindigan sa mga ganung pagkakataon. Lalo pa, kung talagang kasinungalingan yung pinag-uusapan. Kahit pa sinabi okay lang, sino po kaya sa atin yung magtatas ng kamay? Ako po, hindi okay sa akin. Hindi po okay sa akin yan kasi hindi yan matuwid. Sino po kaya magsasabi noon? Maglalakas ng loob. Okay sana yun kung marami kang kasama
Pero kung ikaw na lang mag-isa, doon talaga masusubok ang atin pong paninindigan, mga kapatid. Lalo pang may risk kapag kaganon. Proverbs 17 verse 15, He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. Yung po kasing minsan pag silence natin, kung ang kahulugan yon is justifying the wicked, hindi tayo pwedeng manahimik lang kung ang kahulugan nun is justifying the wicked. No po. That's number 1. Kapag mali po ang nangyayari at tumahimik tayo, para na rin tayong pumayag o nag-approve sa kasinungalingan. Because there are times that silence, they count it as yes. Ang kaya pag may kapalpakan at may kaakbong, o kaya po baludang bigla, Kristiyano ka. Maanamoy ka magsalita. Kristiyano ka. Di patay po tayo pagka ganon. Nang minsan po rin tamo baludang Kristiyano, tamo lalawen-lawen ka tamo. Tahimik higayad. Kasi po ila mismo, tao na po yun ha. They are expecting na magsasalita tayo. Ang Diyos pa kaya na sinusundan po natin. I think po there are times that the Lord is expecting us to stand and to speak. And ang aking pong panalangin, makatindig tayo sa mga ganong klaseng pagkakataon. Pangalawa po, hindi tayo pwedeng manahimik lang kapag untruth, next slide, is being twisted or replaced with half-truths. Isaiah 5 verse 20, Woe to those who call evil good and good evil. Kapag ka po sinasabi ng matuwid ang isang kasinungalingan at hindi tayo nagsabi. Marami pong pagkakataon ng ganyan Kasama naman tayo sa conversation. Tapos, kabod kami nahimik, it seems like you are agreeing kapag ka ganun. Kailangan po malinaw sa atin, if it is good, it is good. If it is evil, it is evil. Walang gitna. Kapag mali, mali. Pag tama, tama. Wala dapat gray area para sa atin. Next, number 3. When injustice is happening, tapos tahimik ka lang. Proverbs 31 verses 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Defend the rights. Next. Hindi. Tayo. Ayan. Verse, this is 3 Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Defend the rights of the poor and needy. Yan po yung nakasulat po doon. Bilang anak po ng Diyos, may responsibilidad tayong magsalita laban sa pang-aapi. Kapag nakikita po natin yan, kapag may walang katarungan, hindi tayo pwedeng manahimik lang at magbulag-bulagan lang. Then number 4 po, when someone's soul is at stake, we cannot be silent. Kapag ang kaluluwa po ng isang tao, ang nakasalalay, hindi tayo pwedeng manahimik lang. Ezekiel 33 verse 7 to 8, sinamarize ko na lang po ito, you can read it. Pero ang summary po ng mga verses na yan, God said, if you see danger and don't warn the people, their blood is in your hands. Kapag nakita po ninyo na pwede silang mapahamak, pero wala kang sinabi at nanahimik ka lang, sabi po ng Biblia, ang dugo nila ay titignan ng Panginoon na nasa kamay mo. So for example po, papunta sila sa kapahamakan, if they will continue, and you will not be carriers of truth or speakers of truth, at mananahimik ka lang, wala. I think this is in connection with, atin po kasi kanita, ang trabaho po nila are watchmen. Pagka po paparating yung danger, nakita na nila, pero wala silang ginawa, hindi nila pinatunog ang trompeta, ay masasakop po ang syudad at kasalanan ng mga watchmen yon. Pagka ganon. At kapag ka po ang isang kapatid, alam mong papunta ng impyerno, at wala tayong sinabi at ginawa, at may nangyari, mga kapatid, malahang bagay yung para sa atin. May pananagutan talaga tayo. And then number 5 po, ito po ang pinaka-last. When God's glory is being dishonored, we cannot keep silent.
Pagka po niyuyurakan na ang Diyos, ako po, pagtanggol ko na naman yung Diyos ko. Ang Panginoon po, napakarami ng ginawa sa atin at ginagawa para sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay. Ngayon, kung halimbawa po, you will dishonor my Lord, I will speak. Pagka po yuyurakan na ang Panginoon natin, magsasalita ako. If they will claim something na hindi naman ganun ang Diyos, I will speak. We must obey God rather than men. Siguro po it's time to view God higher than any other people or person around us. Ang Panginoon po, inalay niya kanyang buhay para sa atin. Tapang nga, tawag ko doon. Kaya po, siguro po, hindi naman kalabisan para tayo maging matapang din ngayon para sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang hamon ng salita ng Panginoon sa atin. Know the truth by abiding in His words. And then, pagkatapos nating nalaman ng katotohanan, we must live in that truth. Isa pamuhay natin ang lahat ng katotohanan ng sinasabi natin o alam natin. At pagkatapos po, magkaroon tayo ng tapang na manindigan para sa katotohanan, lalo pat pag kinakailangan. Courage to stand for the truth. Know the truth, live in the truth, and stand for the truth. Kilalanin ang katotohanan, isa pamuhay at manindigan. Yun po yung panawagan ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, sa mga susunod na araw, sigurado po, haharap talaga tayo sa mga pagkakataong kailangan tayong tumindig. Haharap talaga tayo sa mga pagkakataon na magdidesisyon tayo. Kung gagawin ba natin yung alam natin na totoo, alam nating tama. Pero ang panalangin ko, maalala po ninyo ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayon. Palagay ko po hindi po aksidente na ito po'y narinig natin. Kasi po ang salita ng Panginoon ay paghahanda para sa atin. Na sa kung darating man ang panahon na tayo magdidesisyon, na manindigan para sa katotohanan, ay maalala po natin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Ang sabi nga po, obedience is our duty. Yung consequences, let's just leave it to the Lord. Huwag mo nang isipin. Paano kung kapag ka po tayo Kristiyano, ang isipin lang natin sumunod. Then live all the consequences sa Panginoon. Siya nang bahala doon. Matanggal man yan o kung ano man, may babalik ng Panginoon yan. Siya rin naman nagbigay niyan eh. Pero ang mahirap po yung mas pipiliin natin yung iba kumpara sa pagsunod sa Panginoon. Medyo yun ang masakit para sa Diyos. Kaya po, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita po ninyo na patuloy na nagiging gabay namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Salamat po at ipinapaalala ninyo sa amin kung ano ang dapat, kung ano ang tama dapat gawin ng iyong mga anak. Naririto po kami, Panginoon. Kinikilala na ang pagtutuwid mo sa amin at ang pagtuturo mo ng iyong kalooban ay kapahayagan ng iyong pag-ibig para sa amin. Ito po, Panginoon, ay palatandaan. This is a proof, Lord, that you really love us and you care for us. Kasi tinutuwid po ninyo kami. Nagpapasalamat po kami. Ngayon po, napag-uusapan namin ang mga bagay na ito. Sa lahat ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, talagang totoo naman na kadalasan hindi madali ang tumindig sa katotohanan. Laging may risk, Lord. And it seems like there are many people na opposed sa katotohanan, kaya nagkakaroon ng konting challenge para sa amin ngayon. But help us, Lord. Tulungan ninyo kami. Give us the courage that we need.
na manindigan kahit pa kami lang mag-isa. Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Help us, Lord, to know that when we stand for the truth, we are not standing alone. Because the truth is you, Lord Jesus. And if we stand for the truth, you will stand for us. Kung kami maninindigan at tatayo para sa katotohanan, sasamahan mo kami, Panginoon. At yan ang mahalaga. Nakasama ka po namin. Panginoon, sa lahat ng naririto, alam ko po, magkakaiba kami ng pinagdadaanan sa buhay. Circumstances, there are trials, difficulties. Magkakaiba kami ng kwento. Even yung mga circle of friends namin, sphere of influence, mga kakilala namin tao, magkakaiba din. Kayong application ng salita po ninyo ay maaaring magkakaiba, depende po sa sitwasyon ng bawat isa sa amin. Pero ang panalangin ko, Panginoon, ikaw magbigay linaw sa kung ano ang nais mong gawin namin sa salita po ninyong napakanggan namin ngayong pong umaga. Maybe you want us to do something. O maybe may mga bagay na mangyayari sa mga darating na araw o panahon. Nakakailanganin namin ang salita po ninyo ngayon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kami nagpapasakop sa kung ano ang nais mo para sa amin. Ikaw ang aming pinupuri at dinadakila sa aming kalagitnaan at sa aming nga pong pag-alala ng inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo through our Holy Communion. Dalangin namin, linisin mo ang bawat isa sa amin. Ang aming puso at ang aming isipan nang sa gayon ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan ng aming pong paggawa nito. Salamat po, Panginoon. Ikaw patuloy na kumilos sa aming lahat sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.